Ustad, may nagtanong sa inyo dito. Si Jimenez Jinjang. 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 Oh, ano yan? Basher ko yan. Uy! Okay, ano natin tanong niya? O, sige. Sabi niya rito, ha ha ha, blasphemy ulit, ha ha. Unang nakagawa ng ganyang kasalanan ay ang propeta mo. Ha ha ha. Anong klaseng propeta? Inasawa niya ang asawa ng anak niya. Ha ha ha. Inalhamdulillah. Bukas muna tayo. Okay. Okay, actually yung si Jimenez Jinjan ay isa sa mga basher natin yan, no? Isa sa mga basher natin yan na laging nagko-comment sa ating mga post, lalo patungkol kay Jesus at patungkol sa pag-aasawa at kung ano-ano pa. But anyway, sagutin natin yung kanyang kumbaga yung kanyang mga sinasabi, no? Kawawa naman yun. Kasi parang bukod sa naligaw na, mali pa ng impormasyon ang nakuha. Kaya payo natin sa mga naghahanap ng butas sa Islam, di ba? Kailangan siguraduhin nyo tama ang research ninyo. Nag-research na nga kayo para lang siraan ng Islam, mali-mali pa. Mali-mali pa yung impormasyon. Anong sabi niya kanina dyan? Na si Propeta Muhammad yung Inasawa daw niya. inasawa yung anak, yung tinatawag na anak, Asawa ng anak niya. o asawa ng anak niya. Ang tanong, sino bang mga anak ng propeta na lalaki? Dalawa lang naman si Abdullah Puro patay pa. at saka si Ibrahim. Puro yung mauna, maliit pa. Di ba? So, saan niya nakuha na mayroong asawa yung anak niyang lalaki? Subhanallah. Yung mga nakapag-asawa lang na anak niya, mga ila sa mga kababaihan. Di ba? Si Abdullah, which is yung nanay niya, si Khadija, si Ibrahim, yung nanay niya, si Maria Kibtiya, na Coptic Christian. No? So, ginawin natin. Ang tinutukoy niya siguro, si Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Si Zaid bin Haritha, iginito yan. Si Zaid bin Haritha, hindi niya anak, ampon niya. Okay, dapat itong malaman, Jimenez, ha? Mali-mali yung, yung research mo. Ayusin mo yung research mo naman para hindi ka mapahiyat, para hindi ka magmukhang hindi ka magmukhang, kumbaga, hangal. No? Sorry for that word. You know? Kasi pagtatawanan ka lang ng mga Muslim. No? So, hindi niya po anak si Zaid bin Haritha. Ang naging ampon niya yun. Paano siya naging ampon niya? Kasi, bago pa dumating ang revelasyon sa pagbabawal ng pag-ampon, ginawa ng ampon niya ni Prophet Sallam. Kasi nga, alam mo yun, pinalaya siya. No, dati siyang slave, tapos pinalaya siya, no, at yun ay inampon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pagpapalaya sa kanya mula sa pagkaalipin at pag-Muslim niya, yun mismo yung binanggit ng Suratul Ahzab. Okay, Suratul Ahzab, chapter 33 verse 37 ng banal na Quran. Okay? Ano bang sabi ng Allah sa banal na Quran? Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi. Okay, alalahanin mo Muhammad, sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, nung sinabi mo, no, doon sa lalaki, sa tao na kung saan ay pinagkalooban ng Allah ng biyaya, which is yung pagiging Muslim niya, at pinagpala dahil din sa iyo Muhammad, dahil pinalaya yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Zaid, sino yun? Si Zaid bin Haritha. Okay, Zaid bin Haritha. So, siya, kumbaga, siya ay pinuri ng Allah dahil sa paggawa sa kanya ng Islam, pinagkaluban siya ng tinatawag na Islam, at the same time, pinagkaluban siya ng kalayaan mula sa pagiging alipin. Okay? So, kasi nga, kaya after nun, di ba, bago pa dumating yung revelasyon na pagbabawal sa pag-adapt. Adapt ba yung sa Tagalog? Adapt. Ampon. Pag-ampon. Okay, pag-ampon, ay yun nga, naging ampon siya ni Propeta. Kaya dati tinawag siyang Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Okay? Dati, bago pa dumating yung revelasyon ng pag-adaptation, Zaid bin Muhammad ang tawag sa kanya. Parang tinuri siya na anak. Kaya ba? Di ba? Zaid bin Muhammad. Na understood na yun si Zaid yun. Na which is ampon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, dumating yung revelasyon na sa Suratul Ahzab din. Chapter 32 verse 5 ng banal na Quran. Ano bang sabi ng Allah? Ud'uuhum li abaihim wa aqsatu 'indallah. Sabihin, tawagin ninyo
sila sa kanilang mga pangalan at mga pangalan sa kanilang mga tatay. Kasi yung mga Arabo kasi walang mga apelyido yan eh. Ikinabit lang yung tatay, di ba? Maliwag na Abdullah bin Muhammad, di ba? Ibrahim bin Muhammad. So yun ang sabi ng Allah, tawagin nyo sila sa kanilang mga magulang. Di ba? Which is revelation na yung pagbabawal ng adaptation. You know? So, fa'ilam ta'alamu aba'ahum fa'ikhwanukum fid din walimawalikum. So, balik kung hindi ninyo alam yung mga magulang nila, kung sino yung mga magulang nila, din sila yung mga kapatid niyo sa pananampalatayang Islam. At mga naka-interest sa inyo. Diba? Falaysa alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'amadat qulubukum. Sabi, walang pagkakasala sa mga hindi niyo sinasadya noon, na hindi niyo alam yung mga batas noon. No, di ba? Subalit yung may pagkakasala yung sinasadya ng inyong mga puso. Diba? Wa kana Allahu ghafuran rahima. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala mapagpatawad at mahabagin. So yung verse sa Surah Al-Ahzab, yun yung verse ng revelation sa pagbabawal na. Kaya dahil itong dumating yung revelation na yun, hindi na siya pwedeng tawagin na Zaid bin Muhammad, kundi Zaid bin Harith. Bawal na mag-ampon. Zaid bin Haritha. Bawal na tinatawag na mag-ampon. You know? Kaya naman ito na ngayon yun. Kaya nung sinabi ng Allah dito, kasi bakit? Yung sinasabi niya kanina kasi tanong na inasawa ni Propeta Muhammad, sinasabi yung anak niya, anak-anakan niya, dito natin na hindi anak si Zaid ni Propeta Sallam, kundi ampun niya. Okay? At yung aya na sa verse 37 ng Surah Al-Ahzab, ito ay isang malinaw na batayan na pwede mong asawahin yung asawa ng ampun mo na nagpapatunay wala kayong ugnayan sa isa't isa. Okay? Pinutol, kumbaga, yung tinatawag na pagkakauna. Kasi hindi pwede yan. Na angkinin mo, yun din naman sa'yo. Di ba? Kasi yung ampun na yan, ano lang yan, gawain niya ng mga sabihin natin, ng mga labag sa katuruan, ng makalangit na katuruan. Di ba? Pero mo angkin, iatas ng apelido mo, madalang niyo naman. Di ba? Paano? Hindi mo naman siya kaano-ano. Di ba? Kaya ipinagbabawal sa Islam yun, mga kapatid. Hindi man lamang, kung hindi mo talaga alam batas, magtauba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito na ngayon, no? Kasi bakit? Totoo naman yun. Inasawa ni Propeta Hassan si Zainab. Okay, Zainab bint Jahash. Na dating asawa ni Zaid bin Haritha. Okay? Dating asawa. Kasi nung tingnan mo ang isa sa mga asawa o naging asawa ng Propeta na ang Allah mismo nag-utos ay walang iba kundi si Zainab bin Harsh. Zainab bin Jahash. Ang Allah mismo ang pumili. Hindi ang Propeta Sallam, kundi ang Allah mismo ang pumili. Kaya ang Propeta Sallam, nung inutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, parang nagdadalawang isip ba? Kasi iniisip ni Propeta Sallam na baka anong isipin ng mga tao. Di ba? Sabi ng mga tao, ala, itong si Muhammad, inasawa niya yung anak. Tulad yan, yung tao na yan. Inasawa niya naging anak niya. Ba't ganun? Bakit ganyan? Diba? So, ikinubli yun sa sarili ni Propeta Muhammad sallallahu. Kaya dahil dito nilinaw ng Allah. Subhanahu sa aya mismo na yan, sa verse 37 sa Surah Al-Ahzab. Diba? Wa idh taqulul ladhina an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak. Diba? Dapat mong mabatid o Muhammad, alahanin mo Muhammad. Nung sinabi mo kay Zaid bin Haritha, no? Na kung saan pinagkaluban ng Allah ng Islam at pinagkaluban mo ng kalayaan. Nung sinabi mo sa kanya na wag mong hiwalayan. Huwag mong hiwalayan yung asawa mo na si Zainab bin Jahash. Bagkus panatilihin mo siya na bilang tinatawag na asawa. Wattaqillah, sabi nga ng Allah sa kanya. Sabi mismo ng Allah kay Propeta, wattaqillah, matakot ka o Muhammad. Sabi mo, ang Allah mismo nagsabi kay Propeta Muhammad. Pero mo, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi kay Rasul, matakot ka kaya sa Allah, paano pa kaya tayo? Diba? Matakot ka Muhammad sa pinaggagawa mo, sa pagkubli mo, diba? Wa tukhfi fi nafsik. At ikinukubli mo sa sarili mo yung ipinag-utos sa iyo ng Allah na asawahin mo ang kanyang asawa. Ang alam mismo, hindi yan pilin, hindi yan utos si Propeta, hindi yan mismo kagustuhan ni Propeta Muhammad. Bagkus nag-aalangan pa nga siya eh. Diba? Kinublingan niya sa kanyang sarili, hindi pinahayag sa mga tao. Bagkus sinabi pa niya, pagkatapos ng revelasyon, sinabi pa niya kay Zaid, wag mong ilawalayan. Ito kasi hindi kasi alam ng palibhasa kasi itong mga naninira sa Islam, hindi alam yung full history. Yung tita lang yung yung out of context. Di ba? So nag-alangan pa mismo ang Propeta Sallam. Di ba? Kaya nga sabi ng Allah, mallahu mubdi. Bagkus ang Allah, ibubunyag yun ng Allah kung ano ang kanyang kagustuhan. Ibubunyag yun ng Allah. At yun, binunyagan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Okay? Wataksyan nas, wallahu ahaq ang taksya. At nangamba ka sa mga sasabihin ng mga tao kapag ginawa mo at pag sinabi mo yun sa kanila, samantalang hindi ka nangamba sa kung ano utos sa iyo ng Allah. At bagkos, mas higit lalong pangambahan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay, kumbaga ito pa ay provoke ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patunay lamang ni Propeta Muhammad tao lang. Pero ang nagtuwid sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Direkta, na ituwid siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan, falamma qada Zaidun minha, ayan nga, at nung natapos na si Zaid sa kanyang asawa, na ano na yung kanyang kagustuhan sa kanya, ibig sabihin, iniwalayan na niya, dinivorce na. Ni Zaid, no, ang kanyang asawa na si Zainab bin Jahash, no, anong ginawa sa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Zawwajnakaha. Pinaasawa namin ikaw, o Muhammad, sa kanya. O ang alamis mo, ang nagpaasawa. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Zainab bin Jahash, no? Bakit? Anong dahilan? Kay la yakunu alal mu'minina harajun fi azwajin adiyaihim idha qadaw minhunna watara. Ito yung dahilan upang sa ganun para sa mga mananampalataya ay hindi problema at hindi pagkakasala na asawahin nila ang naging asawa ng kanilang mga ampon upang malaman na wala silang kaugnayan sa isa't isa. Pagkatapos na maano na yung idda ng kanilang mga asawa, pwede mo silang tinatawag na asawahin kapag tapos na yung idda. Okay, yung tinatawag na Hiwalay na, malaya na, kumbaga. Tapos ang idda, which is thalathat quru. Sabihin yung 3 months. Actually, 3 months yan. 3 cycle periods. Cycle period. Kasi kung sa pag-uusapan dito, which is exactly 90 days, samantala magkakaiba-iba yung cycle period ng babae. Malinaw? Okay. Malinaw? At waka amrullahi maf'ula. At katotohanan ng utos ng Allah dapat na may sa katuparan. So yun yung kabuuan, yun yung history, yun sa likod nito. Kaya itong mga kumakalaban sa Islam at sumisira sa Islam, 'di ba? Nagre-resist na lang mali-mali pa. 'Di ba? Mali-mali pa yung tinatawag na sabihin nating impormasyon. Subhanallah. At paalala ko sa iyo, Jimenez, itong mga nandito, balik Islamere. No? Ito yung mga dating Kristiyano, ay yumakap sa Islam. Abay, mag-isip-isip ka. No? Iniwanan nila yung kanilang tinatawag na o yung mga pare ninyo, yung mga pastor ninyo sa simbahan. 'Di ba? Nagsipag-Muslim na higit pang nakakaalam, walang duda. No, kaya sa inyo nakahigit pang nakakalatako ng Biblia ninyo. Di ba? Pero nag-Muslim at iniwan yung pagiging Kristiyano at niyakap nila yung Islam dahil gusto na ng katotohanan. Abay, ikaw nagmatigas. Abay. Mag-isip-sip ka. Abay. Baka matapos pa ang mundo mo. So, yun. So, advice ko, payo ko sa iyo na pag ikay nagsaliksik na may maibabato ka sa mga Muslim, higit lalo sa mga may kaalaman, higit lalo sa mga nakapag-aral, abay, siguraduhin mo na tama ang impormasyong nakuha mo, ano? So yung magnilay-nilay ka na. So yung mga pinaratang mo na naging asawa sa mga anak-anakan, mali ka ng impormasyon, o bagamat alam mo yung tutuhan, ayaw mo lang tanggapin. Di ba? So yun. So payo ko sa'yo na hindi pa huli ang lahat, tahakin mo na ang landas ng tinatawag na katotohanan. At yan ay walang iba kundi ang Islam. Ang Islam ay relihiyon ng lahat ng mga propeta, maging si Jesus. Ang kanyang relihiyon ay walang iba kundi ay Islam. At hindi kailanman tinatag ni Jesus ang Christianity. Bago sa nagtatag niya ay walang iba kundi si Pablo. Okay, saan ka maniniwala? Sa turo ni Pablo o sa original na turo ni Propeta Jesus? Samantalang original na turo ni Jesus, sambahin ang nag-iisang Diyos. Diba? At huwag magtambal ng pagsamba. Okay? Yan ang turo ni Jesus. Abay, may sobra pang katuruan din eh. Okay, huwag humilik. Okay. Okay. So, yun ha. Kung ano ang turo ni Propeta Muhammad, siyang turo ni Jesus. At kung ano ang turo ni Jesus, siyang turo ni Propeta Moses. At kung ano ang turo ni Propeta Moses, siyang turo ni Propeta Abraham. At kung ano ang turo ni Propeta Abraham, siyang turo ni Propeta Noah. At kung ano yung turo ni Propeta Noah, siyang turo ni Propeta Adan. Lahat sila ay nagsasabi na sambahin lamang nag-iisang Diyos at huwag sambahin ang kanilang mga sarili, huwag sumamba bukod pa sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Yan sapagkat yan ang kalapastanganan o blasphemy na sinasabi mo. Okay? So naway ikaw ay kumbaga ay maliwanagan at naway magabayan ka
Kasi kahit anong paliwanag namin ito, kaganda at katotohanan, kung ayaw mong tanggapin, ayaw mo ng gabay, ay wala namang sabi sa pananampalataya. Hindi ka naman kailangan namin. Aba, okay? Hindi ka kailangan ng Panginoon namin. Hindi ka kailangan ng mangliliyo namin. Bagkus ikaw, nangangailangan sa Islam. Nangangailangan sa Allah. Okay? Kaligtasan. Kaligtasan. So, dapat sa'yo ay talagang magabayan insyaAllah. Linaw? Okay. Nabot sa pag-aampon, di ba? Para Sa Makkah. ano, Pero yung harap Oo. na yan, yung mga hindi pa batas na yun. Oo, kasi, di ba, panahon kasi ng jahiliya kasi, sinasabi nila na bawal mong asawahin yung ano kasi parang kumbaga kahit hindi yung original hindi mo naman kaano-ano parang dahil doon sa pag-ampon may kaugnayan kayo sa isa't isa. parang Pamilya hindi naman tinuturing mo gano'n. ng anak mo kunwari. Oo. Pagtawag tsaka pag ano ng apelyido. Oo. Pagdikit Yan, na yan. apelyido. Kaya nga sa atin wala namang problema tawagin mo yung halimbawa nay, tay, Nay, na oo. hindi mo naman pero yung angkinin mo yun yung bawal. Anay ko. Respeto ba? Sabi Dito. Oh, pag respeto. Oh, Sabi nila, Dito. oh, wala namang problema doon. Parang, parang skito. So yun yun, kahit palimbawa sabihin natin usually yun, pagtatalo-talo pa yung mga asawa natin, ikinabit yung apelyido natin, kumbaga. Bawal din yun. Pero ano lang naman yun, to distinguish na asawa mo siya. Pero hindi, actually, khilaf ng mga scholar yan, walang duda. Pero hindi naman, andun pa naman ang apelyido niya. Hindi mo inalis. Hindi naman inalis sa kanya. Pero of course, mas advantage nga kung hindi ikabit. Kasi kung halimbawa may nangyari na hiwalay, mahihirapan si sister no, na magtanggal doon para makapag-asawa ng kumbaga na sabihan ng iba. Tanggalin ulit. Oh, tanggalin. Ganun lang naman. So it's court of appeal, pwede kaso pahirapan talaga. Pahirapan siya. Parang hindi nang mahirap. Hindi mahirap kasi kailangan pa ng court of Hindi, appeal. hindi siya nahirapan matulog.